ka naman kailangan maintindihan ng lahat ng tao eh. Kailangan mo lang isa na makakaintindi sa'yo at mabago mo yung buhay, okay na yon. Stop proving and start fulfilling. Ang mahirap kasi sa inyo, nag-a-adjust kayo sa tingin ng ibang tao sa inyo. Pag hindi makakatulong yung barkada mo, kung yung network mo, hindi kayo natutulungan, umalis kayo. Iwan mo. Kung seryoso yung taong kausap, makikita niya yung value. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito tayo ulit sa panibagong episode ng RDR Talks. As you can see, ang setup natin talagang pinaganda natin kasi espesyal ang bisita natin ngayon. Isa sa mga social media sensation, isa sa mga pinakamalupit na motivational speaker sa buong Pilipinas, walang iba kundi si Boss Rendon Labador. Welcome, boss! Salamat, brother. Salamat sa invite. Hopefully, makapagbigay ako ng value sa mga business owners na followers mo, taga-suporta sa mga bataan, or yung mga simpleng lumalaban lang sa buhay. Gusto ko naman makita nila yung lighter side ni Rendon Labador kasi mostly ng mga taong nagfa-follow sa atin sa social media, iba't iba sila ng reaction pagdating sa'yo eh. Some would say na parang sobrang napakaangas mo, bad boy ka, nayayabangan sila sa'yo. Yung iba naman na mo-motivate. Saan nanggaling? Saan hinuhugot ni Boss Rendon Labador yung ganong klaseng motivation niya? Kwento mo sa akin yung kabataan mo, boss. Probinsyano ako eh. Anong probinsya nyo? Ilocano kami. Oo. Hindi ako lumaki sa mga magulang ko. Okay. Iniwan ako ng mga magulang ko. Lumaki ako sa poder ng mga tita ko, lola at lolo ko. Pero bakit ka iniwan? Nung kabataan ko, hindi ko rin alam eh. Kasi bata ka, probinsyano ka. Ang pinaka-tumatak lang sa akin, sakit eh. Kasi hindi ko na-enjoy yung pagmamahal ng isang magulang. Iniwan ka eh. Wala ka man lang matawag na ma. Wala ka man lang matawag na pa. Bakit nila ginawa? Feeling ko, tinaboy ako, iniwan ako. Wala sila eh. Kasi yung time na yon, military kasi yung airpods ko. So, iniwan ako sa mga tita, tito ko kasi yun yung time na wala pang PNP. Ito yung time na Philippine Constabulary pa. Magulo eh, yung time na yon. Iniwan muna ako para maging safe ako. Kaya ka iniwan, hindi dahil sa gusto ko talaga nilang iwan, kundi para sa safety mo. Lately ko lang na-realize yun. Yung time na yun, hindi ko man lang naranasan yung pagmamahal na isang magulang eh. Nakikita ko ibang pinsan ko, kabataan. Buo yung pamilya kasama yung nila. magulang eh. Natutulog ako sa gabi, umiiyak ako. Hindi ko alam bakit. Bata ka eh. Hinahanap mo yung pagmamahal, concern, or kalinga ng isang magulang. Wala eh. And the fact is, bata ka nun, hindi mo naintindihan. Hindi ko maintindihan. Ang tumatak lang sa utak ko, Iniwan ako. bakit ako iniwan ng magulang ko? Yes. Hindi ko deserve to. Yes. Lumaki ako sa puot. Lumaki ako sa galit. Lumaki ako sa selos. Hinahanap ko yung pagmamahal ng isang magulang. Yun yung kailangan mo eh, habang lumalaki ka eh. Yes. So, yun yung wala ako. Yun yung gusto ko i-share sa tao. Yes. Yun yung gusto ko ipaintindi sa mga kabataan. Nakikita ka nila as parang bad boy eh. Pero nagpursige ka talaga sa buhay eh, no? Nakapag-aral ako. Ang course ko, Civil Engineering, tsaka Information Technology. Double degree. Double degree ka, natapos Double mo yon? Akala ko parang bad boy ka lang sa social media, graduate ka pala, double degree pa, no? Habang lumalaki ka, syempre nung kabataan mo may pain, merong heartaches, merong parang missing piece sa buhay mo. Ano yung mga specific experience na hindi mo makakalimutan nung bata ka? Buong childhood ko kasi malungkot ako eh. Malungkot. Masakit talaga. Oo. Kasi hindi ko naranasan talaga yung pagkakaroon ng magulang eh. Yes. Kaya yun yung gusto kong ipakita sa inyong lahat. Kasi lately ko lang naintindihan bro eh. Nung medyo nagkaedad na ako, nung tumibay ako, yung ganito yung mindset ko. Yes. Lately ko lang na-realize na thankful ako. So, ibig sabihin, yung negative na circumstances na inisip mo nung kabataan mo, naging motivation mo, and today, you are actually thankful na dumaan ka dun sa sitwasyon na yun. Tama. Minsan kasi, pinaparanas sa atin ng buhay yung mga ganong painful para tumibay tayo. Ibig sabihin, kailangan may pain sa buhay para maging successful naman ka? At that point, bro, bata ako, hindi naman natin kailangan maintindihan agad Yes. yung intention na magulang natin eh. Ngayon, super thankful ako kasi ang gusto pala ng mga magulang natin ay para protektahan tayo. Ibig sabihin, lately mo lang talaga na-realize. Lately ko na na-realize na kung hindi pala ginawa ng mga magulang ko sa akin yun, kung hindi pinaranas sa akin yun, walang Rendon Labador na. Oo. And most probably, dahil sobrang hirap ng sitwasyon nun, dahil Philippine Constabulary, maaaring magulo, may gera, or whatsoever. Patayan yun eh. So, sinafety ka lang. Kapag pain yung nararamdaman mo, doon ka lang nakafocus eh. Kung ano yung reason ng pain na yun eh. Hanggat hindi may stabilize yung utak mo, hindi ka makapag-isip, hindi mo makikita yung sarili mo na mag-a-achieve ka sa buhay. Yes. Hanggat nandyan ka sa pain
na yan, hanggat hindi mo makalimutan yung reason na yon, hindi ka aangat sa buhay. Ibig sabihin, ikaw din yung tipo ng taong dahil mo insecurity nung kabataan mo. Madami. Yung sinasabi mo sa social media, ikaw yun. Ako yun. Yun yung gusto kong makita ng mga tao na hindi bababa, hindi masisira yung value mo dahil ganun yung tingin ng ibang tao sa'yo. Oo. Kasi lahat ng masasakit na bagay nasabi ko na sa sarili ko eh. So kung ano man yung judgment ng ibang tao sa atin, Wala hindi ka na. tayo yun. Yes. It's their reflection. Yes. Ang dapat nating maramdaman sa mga taong nag-hate sa atin, meron kang negosyo, Yes. puro paninira, Yes. hindi naman masisira, hindi naman bababa yung quality ng negosyo mo, hindi naman bababa yung quality ng pagkatao mo dahil sa tingin ng ibang tao sa'yo. Hindi mawawala yung credential mo dahil lang hindi ma-appreciate ng ibang tao. Yes. Tandaan ninyo, hindi makikita ng tao sa paligid nyo yung ayaw nilang makita sa inyo. Yes. Maintindihan lang nila yung gusto nilang maintindihan sa inyo. Kaya kahit anong paliwanag mo sa tao, kung sarado na yung isip niyan, wala kang magagawa. You cannot please everybody. Tama. And you don't have to please everybody. You don't have to please anybody. Kailangan ikaw lang sa sarili mo. I-figure out mo kung paano ka magiging successful. I-figure out mo kung paano ka makakaalis dyan sa pain na yan, sa mga challenges na yan, sa mga distractions in life. Ikaw lang at ikaw lang din. Ikaw lang gumawa niyan. Oo. Kaya kayo nandyan sa situation nyo na yan, it's Right. your fault. Ang mahirap kasi sa atin, lagi tayo nag-prove sa ibang tao. Exactly. Kasi ang daming tao ngayon, yun ang focus nila eh. Because of the social media clout, kailangan nila mag-selfie, I'm so blessed, ipakita yung mga bago nilang binibiling mga bagay, i-prove sa ibang tao na successful sila, i-prove sa ibang tao na maganda sila, i-prove sa ibang tao na sexy sila. Bakit ninyo palaging piniplease yung ibang tao na hindi nyo naman gusto? Bakit nyo pilit na pinufulfill yung mga gusto ng tao sa inyo, labag naman sa kalooban ninyo? Yes. We don't have to please anybody. Stop proving Yes. and start fulfilling. Grabe, lupit nun ah. Ang mahirap kasi sa atin, gagawa tayo ng isang bagay, lagi tayong nakatingin sa validation ng ibang tao. Yes. Kapag ganun yung mindset mo, hindi talaga kayo magiging masaya. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng validation ng ibang Hindi mo tao. kailangan. There are so many people are actually hating him without actually knowing him. Which is, sinasabi mo sa akin kanina, wala kang pakialam. Kahit i-hate nyo ako, i-bash nyo ako, i-ridicule ka nila, wala kang Hindi pakialam. Kasi buhay mo yung sinasabi mo. Buhay ko yun eh. Ginagawa ko yung mga motivational content ko para sa akin. Yes. Para ma-remind ko yung sarili ko na huwag ako magpabaya. Yes. Kasi the more na babantayan natin yung sarili natin, yun yung ma-value na masishare mo sa ibang tao. Hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo para sa ibang tao. Yes. Hindi mo masishare yung bagay na wala ka eh. Yes. Tingnan nyo lang yung sarili nyo. Yeah. Kasi ang dami ng tao ngayon na nakatingin lagi sa ibang tao. Nalilito kayo sa buhay eh. Wala kayong dapat patunayan sa iba. Yes. Kasi hindi naman tayo lumaki na katulad ng kinalakihan ko. Right. Iniwan ako ng magulang ko. Hindi lahat tayo ganun. Pero sinishare ko sa tao para maisabay kayo sa success ko. Kasi nasa journey pa lang naman ako ngayon eh. Yes. So maraming nanonood sa atin na may pinagdaraanan kayo sa buhay. Maaaring nagsisimula pa lang kayo or Right. tinatry nyo bumangon. Right. So ako, nasa journey din ako. Right. Lahat tayo, may pangarap ka din. Yes. Ang goal ko, habang papunta ako doon sa pangarap ko na yon, gusto ko mag-share sa tao, baka sabay sila doon sa journey ko, sa pag-angat. Most of the time, you are being misunderstood. Hindi ka naman kailangan maintindihan ng lahat ng tao. Kailangan mo lang isa na makakaintindi sa'yo at mabago mo yung buhay, okay na yon. Hindi mo kailangan babentahan lahat. Hindi mo market lahat. Tinatry natin i-please lahat ng tao. Well, hindi ganun yung buhay. Right. Hindi ka naman clown eh. Ang goal ko talaga, maipasa sa inyo yung mental toughness na kailangan nating lumaban sa buhay. Paano ka magkakaroon ng sobrang tibay na mentality? Huwag kayo tumingin sa ibang tao. Huwag kayo magkumpara. Ibig sabihin, ikaw, yung mga bashers mo, okay ka lang doon? Okay lang. Okay lang sa'yo, ginagawa kang memes, ginagawa kang katatawanan. Ang dapat nating maramdaman sa mga taong naninira, ng babash, nagsasabi ng masasama, masasakit sa likod natin, empathy and compassion. Yun yung key. Empathy and compassion. Imagine ninyo, meron isang tao na magte-take ng time, gumawa ng fake account, magko-comment sa'yo, yung binigay nilang oras sa inyo para siraan lang kayo, maawa tayo sa kanila. Hindi nyo kailangan paliwanagan lahat ng tao na maganda yung produkto ninyo, na mabuti kang tao. Right. Yung judgment nila, hindi yun yung pagkatao mo. Mas kilala mo sarili mo. Right. Bakit kayo nakabase sa judgment ng society sa inyo? Yes. Mas kilala nyo yung sarili ninyo eh. Walang right yung ibang tao para i-down ka. Right. Ang mahirap kasi sa inyo, nag-a-adjust kayo sa tingin ng ibang tao sa inyo. Kapag yun yung Focus. focus ninyo, hindi kayo maging masaya. Hindi kayo magtatagumpay. Yes. Kasi hindi nyo mapiplease lahat ng tao. Iba-ibang utak yan. So, importante, you have to believe in yourself. Ang taong magbibigay ng tagumpay sa negosyo ninyo, sa sarili ninyo, kayo lang. Yeah. Kasi mas kilala nyo yung sarili ninyo, alam nyo yung weaknesses ninyo. Right. Kung ano yung weaknesses ninyo, yun yung dapat nating ayusin para makapunta kayo sa next level mo. Dito ko na ma-validate na napaka-disiplinado mong tao. Nakapagtapos ka ng pag-aaral. Dapat bulakbol ka na nun. Kasi pinabayaan ka ng magulang mo. Pero hindi. And then, naabot mo yung peak pagdating sa fitness. Goal-oriented ka. Ibig sabihin, yun yung dapat na makuha ng tao. Yun yung dapat maintindihan sa'yo. Kapag ka meron kang goal, talagang kinukuha mo. Hindi ka pumapayag na maging mediocre ka lang. You wanted to excel. You wanted to become successful. And your eagerness to become successful, that made you who you are right now. Disiplina kasi, yun yung highest form of self-love.
Can you elaborate that? Ito yung sacrifice May sacrifice. na ginagawa natin every day para sa long-term goals natin. Willing kang isacrifice, nire-respeto mo yung sarili mo para itabi yung mga panandaliang bagay Yes. para sa long-term vision mo. May bisyo ka ba? Wala. Umiinom ka? Naninigarilyo? Nakapag-addict ka dati? Talagang diretso ka? Babae? Wala. Wala. Para sa mga hindi nakakaalam, guys, ang ayos ng pamilya nila. Hindi yung kagaya ng mga tinitingnan sa'yo ng tao sa social media. Kasi sabi nila, cloud chasing ka lang daw. Ibig sabihin, masyado kang pasikat, pabida sa social media. What can you say about those people na nagsasabi sa'yo ng gano'n? Yun kasi yung mga taong gusto kong tulungan. Gusto mo pa rin tulungan kahit tinihate ka? Kasi sila dapat yung mababago natin ng perspective. Ibig sabihin, sila yung target market mo. Para negosyo lang yan, brother eh. Bakit ka magpo-focus sa suki mo? Eh, suki mo na nga yun eh. Paano mo mapapalaki Right. yung market mo? Right. So, paano mo babago yung ibang tao kung naka-focus ka lang lagi sa comfort zone mo? Takot kayo lumabas eh. Yung sa mga bashers mo, brother. Ibig sabihin, sila pa yung target natin dapat? Hindi naman nila kailangan maintindihan kung ano yung vision ko, kung ano yung ginagawa ko ngayon. Ang importante, pure yung intention mo. Right. Kasi kung ipapaliwanag mo, wala kang magagawa sa buong buhay mo. Yes. Paulit-ulit mong ipiplease lahat ng tao. Yes. Hindi mo kailangang explain. Kasi yung Yes. taong maniniwala sa'yo, mag-stay yan. Yung taong maniniwala sa'yo, mag-i-stay. Kahit anong mangyari, mag-stay yan. Oo. Kung hindi nag-stay yan, ibig sabihin, hindi sila yung market mo. Kung tama ang intention mo sa kapwa mo, kahit magalit sila sa'yo, mainis sila sa'yo, later on, marirealize nila na tama yung sinasabi mo. Kung sino ka talaga, yun naman yung mamamayani. Right. Hindi naman magde-define sa'yo yung isang ginawa mong mali. Okay lang magkamali. Bakit- Okay lang magkamali? Ano bang meron sa pagkakamali na natatakot kayong harapin? Hindi. Marami talagang tao takot sa pagkakamali, takot sa failure, takot sa discouragement. Kaya kayo nandyan sa sitwasyon nyo ngayon. Kaya mo nabuo yung negosyo mo dahil sa mga pagsubok na dinaanan mo. Nung nandyan ka na sa taas, naging successful ka na, nakatikim ka lang ng konting ginhawa, bakit takot ka na mag-fail? Kaya kayo nakarating dyan dahil yan sa choices na hinarap mo yung buhay, na napagdaanan mo lahat ng obstacles, kaya ka nandyan. Ibig sabihin, kung sino yung mas maraming failure, yun yung mas successful. Kung sino yung merong battle scars, yun yung titibay. Yung galing talaga sa sugat, sa pait ng buhay, sa sakit ng pinagdaanan. Ang mahirap kasi sa tao, nagiging complacent tayo. Yung iba, pag naka-achieve sila ng maliit na success, nag-iiba, nabubusog eh. Poor mindset, empleyado mindset. Nabusog ka lang, hindi ka na nangarap. Pinagpapalit nyo yung long-term goal nyo doon sa mga temporary happenings eh. Right. Nakaramdam ka lang ng ginhawa, hindi ka na nangarap, hindi ka na nag-grind. Hindi natatapos yun, dapat lagi kang gutom. Kapag nalingat ka, hindi ka nakafocus sa goal mo, mawawala lahat sa'yo. At ang mahirap nun, kapag successful na kayo, yung mga taong umaasa sa'yo. Yes. Kaya gusto ko sana, kung ano yung gutom ninyo nung walang-wala kayo, sana ipaglaban nyo yun. Huwag kayo mabubusog. Pinaglalaban ng pangarap. Dapat hindi kayo nakontento kasi yung okay na, Okay na, kontento na kami dito. oh. Yun yung poor mindset. Yun yung mga taong nagdadahilan kasi ayaw nilang mag-grind, ayaw nilang mahirapan. Niloloko lang niya sarili ninyo kasi ayaw niyong gumawa ng paraan na may pagsubok hindi niyo hinarap. Tapos ibiblame niyo yung ibang tao, ibiblame niyo yung gobyerno, ibiblame niyo yung negosyo ninyo, ibiblame niyo yung mga tao ninyo. Kayong in charge sa buhay ninyo. Lahat control ninyo. Wala kayong dapat sisihin. Kapag nakontento kayo sa buhay, mawawalan lahat sa inyo. Eh di ba dapat contentment is success? Ang success, nire-rent lang. Ha? At paghihirapan mo yan everyday. Kasi kapag nalingat ka, kapag tinamad ka, ibibigay ng buhay yung success na yan sa ibang taong karapat-dapat. Dapat habang umaangat kayo, lalo kayong tumitibay. You need to protect your house, protect your success, protect your life, protect your people. Kasi kung hindi kayo na-motivate sa success ninyo, mamotivate kayo sa taong umaasa sa inyo. Right. As a leader, kailangan tayo mismo yung nagbabantay ng mga sarili natin. Yes. Ang mahirap kasi neto, wala nang taong pumipitik sa atin. Wala Yes. nang taong nagre-remind sa atin. Ang nakatakot sa success, kapag hindi mo binantay yung sarili mo, mawawalan lahat sa atin. Ibibigay yan sa taong deserve. Ibig sabihin, we have to continue to pursue whatever we want to have in life. Kailangan lagi kayong gutom. Kasi yung gutom na yon, yun yung makakapag-sustain doon sa success na meron kayo. At yung gutom na yan, kapag na-maintain ninyo, ay baka mag-open pa ng more opportunity para sa inyo. Alam mo ngayon ko nagigets, yung sinabi ni Steve Jobs na stay hungry and stay foolish. Ultra successful na tao yon. Yung gutom pala, yung hunger natin in life, dapat hindi talaga mawawala eh. Kasi yun yung magdadrive sa'yo doon sa next level ng buhay na gusto mo. Tama. Yun yung magmamaneho sa'yo. Yun yung gasolina mo. Yun yung fuel mo. Tingnan mo, kapag kumain kayo, pag busog ka, Oh. di ba magpapahinga kayo na? Di ba? Oh. Excited ka lang kumilos, motivated ka lang kumilos, magtrabaho ulit kapag Yes. na-burn na yung kinain mo. Yes. Same thing sa buhay. Oo. Pag gutom ka kasi sharp yung utak mo eh. Mas attentive ka. Ang ibig sabihin kasi guys ng busog sa buhay, yung complacent ka. Feeling
feeling mo, na-achieve mo na lahat, kumikita ka pa lang ng 50,000. Cheap yung mga Pilipino, cheap yung pangarap mo. Right. Ang tanong ko sa inyo, masaya ka na ba dyan? Binigyan ka lang ng ganito, nakontento ka na. Right. Nakaramdam ka lang ng konting happiness, nagpabaya ka na. Right. Nakaramdam ka lang ng konting ginhawa, nagpetix ka na. Right. Kapag ikaw nagpabaya, mawawala lahat sa iyan. Aantayin niyo pa bang mawala yan bago kayo gumawa ng paraan? Bago niyo bantayan yung mga sarili ninyo? Yes. Dapat sarili natin, tinatapik natin. Ang mahirap kasi sa mga Pilipino, ang tagal natin mag-celebrate. Christmas nga, 3 buwan eh. Ang mga Pilipino, naka-design mag-fail. Design na Kaya mag-fail. nga bihira lang yung nagtatagumpay talaga sa buhay. Right. Bihira lang yung lumalabas doon. Yes. Ako bro, hindi ako nagse-celebrate. Pag na-achieve ako ng unang success, masaya ako. 1 minute, Bakbak ulit. boom agad. Oo. Babantayan mo yung sarili mo eh. Ito yung hindi naiintindihan ng tao, no? How successful Rendon Labrador is. Ito yung gusto ko namang i-tackle natin ngayon. Kasi naka-t-shirt, naka-sombrero, parang bubugoy-bugoy, mayabang sa social media. Ano ba na-achieve mo sa business? Actually, hindi ko po sinasabi yan sa lahat ng tao kasi hindi naman yan yung goal ko. Sana wag nyo tingnan na kayabangan kasi sa akin ang galing. Tsaka, this video is intended doon sa mas nakakaintinding tao. Businessman po talaga ako. Ayaw na gym, Ano pangalan ng gym? Fitness Army. Ilang branches ang Fitness Army? Going 3, pero dahil sa pandemic, na-delay yung iba. Partner din namin yung mga malalaking malls. Nag-commit sila na next year, tuloy-tuloy na expansion Ibig sabihin, na. Fitness Army, ikaw ang CEO? Mm. Ito yung nasa BGC, no? BGC and QC. Nag-video ka na parang may tinatayong building sa QC. Ano yun? Yun yung una kong building na itayo. Naitayo ko yun nang wala akong ginagastos na pera. Ibig sabihin, pwede ka yumama kahit wala kang puhunan? Tama. Hindi mo Paano? naman kailangan ng puhunan eh. Ang kailangan mo lang credibility. Kasi maraming tao na maraming pera na hindi alam gagawin sa pera nila at naghahanap lang sila ng mapapagkatiwalaang tao na kayang i-operate yung negosyo. Ibig sabihin, yung dalawang gym na itayo mo because of credibility alone? Credibility lang. Hindi mo kailangan ng Hindi, pera. hinihate ka ng mga tao sa social media. Paano ka nagkaroon ng credibility? Hindi mo kailangan magpapogi sa social media para magtagumpay ka sa totoong buhay. Hindi mo kailangan maging kaibigan lahat. Hindi mo kailangan mabentahan lahat para magtagumpay yung negosyo mo. Sa tansya ko, tingnan mo kung tama. Yung BGC siguro mga 20 to 30 million. Yan, around 30 million. Yung QC mo siguro same. Kasi may basketball court eh. Yung QC kasi, tinayo yun, buong building. Hinukay yun. Buong building. Buong building yun. Siguro approximate mga 90 million something lahat. Yung 110 million, nabuo mo dahil sa credibility mo sa mga negosyante? Tama. Paano mo nabuo yun? Yung mga negosyante kasi, yan yung mga seryoso sa buhay. Yes. Ibig sabihin, ganito mo rin sila kinakausap? Kung seryoso yung taong kausap mo, makikita niya yung value mo. Yes. Nag-a-adjust lagi kayo eh. Kayo mismo lito sa buhay. Kayo mismo hindi nyo kilala yung sarili ninyo. Yes. Hindi nyo tuloy kilala yung negosyo ninyo. Right. Hindi nyo ba alam yung negosyo ninyo? Branding yan. Kayo yan. You represent your brand. Para makapagtayo ka ng isang 100 million na negosyo. bagay, something, achievement sa buhay, hindi mo kailangan i-please lahat ng tao. Kasi mas totoo ka sa sarili mo, mas mapipili mo yung tamang tao sa'yo. Pagdating sa negosyo, mas totoo ka sa branding mo, mas mapipili mo yung mga tamang kliyente mo. Ibig sabihin, ikaw namimili ka ng kasama. Siyempre, Hindi- dapat may standard ka. Hindi lahat kinakaibigan, Hindi tinotropa. lahat. Kung nayabangan sila sa'yo, hala sila. Hindi naman yun yung goal mo eh. Hindi naman tayo dun papunta eh. Pag walang iwan mo. Oo. Pag hindi makakatulong yung barkada mo, kung yung network mo, hindi kayo natutulungan, umalis kayo. Paano kung long term na kayo magkasama? Like 8 years, 10 years na kayo magtotropa, magkakaibigan. Ganun. Wala naman sa tagal yan eh. Habang tumatanda tayo, nag-iiba yung priority natin. Nag-iiba yung utak ng tao. Yun yung mahirap sa leadership. Yun yung mahirap na dapat maintindihan ng mga negosyante. Oh. Nag-iiba yung empleyado nyo. Yung dating empleyado mo na masipag, nung naging manager na, after 10 years, akala mo siya pa rin yun. Pag nakaramdam ng pera yan, nakaramdam ng success yan, nakaramdam ng power yan, mag-iiba yung tao. Okay. At kailangan nyong maintindihan yun ngayon pa lang. Fame, power, tsaka pera. Yung tatlong bagay na yan, dun mo makikilala kung totoo ba yung tao sa'yo. Kapag nagkapera yan, mag-iiba na ugali niya. Kapag sumikat yan, Mag-iiba na ugali. mag-iiba na ugali Tama niya. eh. Oo. Kapag nanalo yan, nagkaroon ng kapangyarihan yan, prinomote yan, naging manager yan, naging politiko yan, Mag-iba. pwedeng mag-iba yung ugali niya. Bihira yung tao na hindi nagbago simula sa unang-una. Kaya ikaw kahit anong successful mo, naka-t-shirt ka wala lagi. akong pakialam eh. Hindi naman yun yung goal ko eh. Hindi mo niyayabang, no? Kasi yung iba niyan, pagka medyo triggered na sila, papakitaan ng, hindi nyo ako kilala, successful ako. Yung iba, pag triggered, ganun eh. Ikaw, never ko nakita sa iyo. Hindi naman kasi yung goal ko eh. Ang goal ko, mabago yung tao. Nayayabangan sila magsalita, pero sa totoo lang, punong-puno ka ng value kausap. Marami kasing definition ng yabang eh. Saan ba kayo nayayabangan? Sa reasoning ko? Sa forma ko? Sa pananalita ko? Baka natatapakan yung ego nyo. Mag-isip kayo. Alam mo, brother, no, as we speak right now, hindi ko inaakala na meron kang 100 million na asset na negosyo. And bukod dyan, you have also supplement. May product line ka, di ba? Resorts, real Meron ka ring estate. resort. Then currently, mga projects. Napaka-successful nito, guys. So, imagine niyo. Tapos yung value na binibigay niya sa social media, grabe. Ito message ko sa mga kabataan. Yung mga pagpapahirap sa atin, ng mga magulang natin, yung mga paghihigpit nila sa atin, yung mga hindi
nila pagbibigay ng mga luho natin. Intindihin ninyo. Kasi ang gusto lang ng mga magulang natin ay nire-ready tayo sa totoong laban ng buhay. Kaya sa mga negosyante, kung meron kayong pinagdaraanan ngayon na mahirap na sitwasyon na hindi nyo alam kung makabawi pa kayo, ibig sabihin, binibigyan lang tayo ng obstacles ng buhay para i-ready tayo sa mas malaking success natin. Yung iba kasi ang reasoning nila, sir, hindi nyo kasi alam yung pinagdadaanan namin. Kakatapos ko lang na isang problema na naman ulit. Kakatapos ko lang na isang problema na naman Kasi ulit. doon kayo nakatingin sa negative. Perspective. Sa kahirapan ng buhay, sa problema, nalugi ka, wala kang kliyente. Oh. Gumawa ka lang ng excuses sa mga sarili ninyo para hindi masyadong masakit. Minsan kasi na-aggravate yung obstacle dahil sa drama nila sa buhay. Nakapanood nyo ng teleserye na pinapaniwala kayo, nililibang kayo para makalimutan ninyo yung mga pangarap ninyo. Ibig sabihin kung gusto mo yung mama, huwag ka manood ng teleserye. Yung mga taong successful, di nanonood ng TV yan. Right. Ang mahirap kasi, inuuna natin yung relax. Kaya naghihirap kayo sa dulo ng buhay ninyo. Unahin nyo na yung hirap. Kapag inuna mo yan, titibay ka, later on, tsaka mag-relax. Ang mahirap kasi sa inyo, comfort, hinahanap ninyo. Kasi sino ba naman ang gusto magpakahirap? Sino ba naman ang gusto mag-fail? Wala, di ba? Kaya nga kukunti yung magiging successful eh. Ibig sabihin, those people na nasusolusyonan nila yung mga failures, problems, obstacles nila sa buhay nila, yun yung nagiging successful. Yung malalampasan niya lahat, na kahit anong hirap ng buhay ang ibato sa kanya, ilalampasan niya. Oo. Yung problema, hindi nauubos yan. Kapag may problema sa harap ninyo, ano ba yung iniisip ninyo? Magdadahilan ba kayo? O lalabanan ninyo? O lalampasan nyo? O hakbangan ninyo? Pili kasi kayo. Every step ng buhay natin, sa negosyo natin, sa kahit saang bagay, lagi kayo mamimili. Maraming tao nagsasabi wala rin kasi silang choice sa buhay. Dahilan lang nila yun. Dahilan lang yun. Yung pagsabi yung pangalang na wala kang choice sa buhay, nag-decide ka na agad eh. Right. Hindi mo tinulungan yung sarili mo eh. Marami yung tao nagsasabi kaya sila mahirap. Number one, wala silang choice sa buhay. And number two, wala silang resources sa buhay. Yun yung choice nila. Oh. Mag-fail. The moment na sinabi nilang wala silang choice sa buhay, Fail fail na kagad kasi pinili nila yung failure. Kasi ayaw niya tulungan yung sarili niya eh. Right. Diba? Wala kang magagawa sa tao. Kung di kayo naniniwala, puro excuses kayo, wala kang magagawa doon. Kung resourceful ka, makakagawa ka ng resources eh. Gumawa ka ng paraan. Lahat naman tayo may pinagdaraanan. May pangarap din ako. May Oo. pangarap ka rin. Alam mo, it reflects to you, no? Kasi kanina sinabi mo, you have no resources. Kumbaga yung sinasabi mo, ginagawa mo. Yun yung isa sa kinabilibang ko sa'yo ngayon. Wala akong puhunan sa ganyan kalaking gym, ganyan kagandang mga equipment. Pero hindi naging hadlang yun eh. Hindi naging excuses na wala kang pera eh. Na hindi ka makakapagtayo ng gym. Ako rin, hindi rin ako makapaniwala na na-achieve ko lahat to eh. Basta isa lang ang mindset ko. Oo. Pag may obstacles, alampasan ko yan. Yun lang, one step at a time. Yung paggising lang ng maaga, yun lang gawin ninyo, small step at a time. Wala namang makakarating sa malayo nang hindi nagsimula sa isang hakbang. Ang mahirap kasi sa inyo, nangangarap kayo ng sobrang laki agad, yung mga small steps, yung mga small efforts sa buhay ninyo, hindi nyo naman ina-actionan. And right steps, eventually, In the right direction. in the right direction, makakarating ka doon sa success ng buhay na gusto mo. Kasi nagmamadali lahat ng tao, gusto nyo shortcut. Walang shortcut sa success. Nag-enroll kayo sa isang course, gusto Oo. nyo after nun, successful na kayo. Oo. Baguhin nyo yung sarili nyo, execute nyo. Diba? Apply. Naniniwala nga kayo na kinig nga kayo sa motivational seminar. Hindi nyo man in-apply, useless lahat. Marami kasi tao hype eh. Hindi naman talaga makakatuloy yung motivation sa inyo eh. Kung di ka action, maghihirapan mo yan. Pag nakita na nila yung hirap ng buhay nila, yun dapat dun galing yung motivation nila. Yun dapat yung default natin. Oo. Dapat kung magsisimula ka sa buhay, alam mo na maraming problema. Oo. Kasi ang mahirap sa tao, ini-expect ninyo na madali yung buhay. Lahat ibibigay sa inyo. Ang gusto nyo kasi, spoon feeding lahat eh. Yes. Gusto mo, nagnegosyo ka ngayon, successful na next year, hindi ganun. Susubukan ka niyan. Kailangan mo kasing ma-develop yung higher self mo para ma-sustain mo yan balang araw. Yung mga challenges na yan, yung mga obstacles na pinagdaraanan nyo ngayon, sana matuto tayo. Kasi yan yung kailangan nyo para lumakas kayo. Para eventually, kapag binigay sa'yo ng buhay yung pangarap na deserve mo, kaya mong protektahan yan. Hindi ibibigay sa'yo ng buhay yung success na gusto mo kung hindi mo deserve. Ibibigay yan kung ready ka na. Mabubuhay kayo mahirap o mabubuhay kayo mayaman? Pili kayo. Huwag nyo sisihin yung mga taong maraming pera kasi pinaghirapan nila yon. Wala namang madali sa buhay eh. Right. Yung mga mahirap kasi ganyan talaga mag-isip. Akala nila masama yung mga mayayaman. Right. Pinaghirapan natin to. Bakit kami nagpupursige sa buhay? Kung bakit namin itinatayo yung mga negosyo natin? Right. Ano bang goal namin? Para makatulong din naman, di ba? Yes, makapagbigay ng trabaho. Kung masaya ka sa pagiging mahirap mo, kung kontento ka na dyan, Okay yun. okay yun. Oo. Pero kung mahirap ka at puro ka reklamo, ayun na mahirap. Sinisisi nyo lang yung mga mayayaman dahil ayaw nyong magsumikap sa mga
mga sarili ninyo. The experience and the journey ng mga taong from rags to riches, it's painful and it's challenging. Siyempre, nung unang pinipresent mo yung mga gym mo, walang naniniwala sa'yo. I believe nangyari sa'yo yan. Na-decline ka rin. Madaming beses na, brother. Napahiya ako, nabully ako. Nung nasa modeling ako, isang malaking pageant siya. Nagpa-casting sila, 2,000 model sa buong Pilipinas. Tapos mamimili lang ng 10. So tinawag ako, pang 10. Siyempre, unang achievement ko yun, bro. Pinaghirapan ko, tinodo ko yung effort ko, everyday, disiplina, hanggang sa makuha ko. Siyempre, celebration eh. Imagine mo, bro, nasa stage ka, pageant. Yes. Napili ka na top 10 finalist. Tapos nandun yung mga camera, media, confetti. Ang saya, bro. Halos maiyak-iyak ako. Itong isang katabi ko model na to, nilabas yung camera. Sabi niya, okay, selfie. Siyempre, ang assume ko, kasama ko sa photo. Kasi top 10 ka eh. Top 10 eh. Gumanon lang siya. Narinig ko eh. Katabi ko siya. Sabi niya, picture muna tayo, guys. So, sumama akong ganyan. Di naka-post na ako, nakangiti na ako. Siyempre, photo eh. Napansin ko, ang tagal i-click. Ganun lang siya. Tagal. Tapos nandito yung 4. Ako nandito sa tabi niya. Ang tagal i-click. Inulit niya. Okay. Yung ano lang, may organization kasi sila ng modeling. Ang tagal. Ayaw niya i-click. Yun pala, ako lang yung naiiba ron. Ako lang yung baguhang model that time na nakuha. Lahat sila sikat na. Imaginein mo, bro. Talagang gusto ko mawala sa stage. Napahiya ka. Yun yung pinakamasakit na nangyari sa akin. Kasi nakangiti ka eh. Hindi ka pwedeng umiyak. Pero yung luha ko, bro, malapit na tumulo. Nandito na. Alam mo yun, yung parang namumugto na yung mata mo. alam mo yung nandyan kayo, nasa moment ka, na masaya, napahiya ka, gusto mo mawala ng parang bula, pero hindi mo magawa. Tapos yung luha ko nandito habang nakangiti. Bro, nakaganyan. Gigil ako eh. Hindi ka pwede umiyak kasi may camera eh, may media eh. At that point, bro, life is unfair. Hanggat wala ka nararating talaga, tatapakan ka ng Doon mo na-realize. doon ko na-realize. Wala ka eh. Sino ka ba? Diba? Ganon din yung buhay. Imagine mo, bro, yung kamag-anak mo, ikukumpara ka, i-discriminate. Ang sakit nun. Doon ako umugot. Guys, no choice tayo kundi magpalakas. Kailangan nating magtagumpay para hindi natin maranasan yung mga ganong sitwasyon. Ang sakit nun, bro eh. Yung mamaliitin ka ng tao na maramdaman mo. Kaya ngayon, nung nakilala na ako, Sumikat ka. Nung kahit papano sumikat ako, gusto kong gamitin yung boses ko para ipagtanggol yung mamalitina. Probably your last message to all of the people that is hating you and loving you at the same time. Sa lahat ng taong may pinagdaraanan sa buhay, kung nasa situation ka ngayon ng buhay mo na walang sumusuporta sa'yo, akala mo wala nang tutulong sa'yo, wala nang naniniwala sa inyo, huwag niyong tanggalin yung tiwala ninyo sa sarili ninyo. Kasi mawala na ang lahat sa inyo kapag naniniwala ka sa sarili mo, malalapasan mo lang. At yun lang yung mahalaga. Yun lang yung panghawakan ninyo. Kahit anong ibato ng buhay sa atin, kahit anong obstacles yan, kung lumalaban ka, mananalo ka. To all of my viewers, my followers, do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated. And sana ang dami natin natutunan. See you on our next episode. Thank you so much mga boss and God bless you all. Thank you.